Isang magandang oras po sa inyo mga kaibigan dito sa Radyo Pilipino UK. Matagal din po tayong hindi nagkaugnayan ho. Mga ilang buwan na rin yung nakalilipas. Alam nyo naman ho kasi, masyadong masalimuot ang politika sa atin. Kaya kung sumausaw pa tayo at magbibigay tayo ng sariling opinyon, lalong makakagulo, ano ho? Pero hindi maiwasang magbigay tayo ng opinyon dahil halatang-halata ho yung mga pangyayari ngayon sa politika sa Pilipinas. At ibabahagi ko lamang po sa inyo ang nababasa ng ilang eksperto. Kaugnay po naman ng ikinikilos nitong si Bongbong Marcos, ang presidente ng Pilipinas. Ang sabi ho nitong si Madam Corazon Guidote, dati po siyang opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, opisyal na daw na lame duck president itong si BBM, mga kaibigan, Although may 2 taon pa siyang natitira sa kanyang pagiging Pangulo ng Pilipinas, maituturing na siya isa ng lame duck na president ng ating bansa. Ano ba ang ibig sabihin po ng lame duck? Ito po ay lambutin na siya, mga kaibigan, Wala na siyang maituturing na gulugod o isa na siyang spineless president. Ang ibig sabihin ng lame duck ay wala nang silbi sa mga politikong kaalyado o yung mga naka-align sa kanyang mga kaalyansa. Sino man, ito ang katotohanan nito sino man po ang magpa-endorso sa kanya sa susunod po na eleksyon sa 2028 ay tiyak, sigurado na matatalo. Bakit ikanyo? Hindi ho popular itong si BBM Hindi na popular. Ano ba yung pinaka-latest na net satisfaction rating niya? -15. Mula sa -6 noong ika-5 ng Nobyembre 2025, -15 na ho ngayon, mga kaibigan. Sinong magpapa-endorso dyan sa isang unpopular na president, mga kaibigan, nananatili na lang siya sa kanyang posisyon dahil po naman sa tinatawag po na normal ito sa mga politiko pagkakapit tuko, kung kaya't marami ng pang-aabuso na nangyayari sa kapangyarihan. Nakikita nyo naman, hindi hulingid sa inyong kaalaman sa araw-araw ho na panonood natin ng mga balita, mga kaibigan, kahit tumanggi pa siya ng tumanggi na wala siyang kinalaman sa Senate siege o yung pag-atake po ng NBI dyan po naman sa Senado kamakailan, lahat ng ebidensya ay patungo sa kanyang opisina. Nakikita nyo naman, hindi lingid sa inyong kaalaman, mga kaibigan, ng mga nangyayari dyan na pilit na itinatanggi nitong si BBM na wala siyang kinalaman sa mga pang-aabuso sa kapangyarihan ng iba't ibang ahensya ngayon ng gobyerno, partikular yung NBI, mga kaibigan, talagang tila nagbawala yung kanilang direktor na si Matibag, nagwawala. Parang lumampas sa kanilang ulo yung kanilang yabang, mga kaibigan, Ganon din pagdating sa katiwalian. May mga maaring tumestigo na hindi pinatawag ni Lacson dyan sa Senado nung siya pa ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya malaking pangamba nila ngayon, ito pa, hinaabangan dahil nagpalit nga po ng liderato ang Senado, meron ng binuong mamamahala dyan sa Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna nga po nitong si Senador Pia Cayetano. Magkakaroon ng subcommittee. Pamumunuan ito ng dating chairman. Itong si Senador Rodante Marcoleta, mga kaibigan, subcommittee ng Senate Blue Ribbon Committee na siyang tututok mismo 100%
Doon po naman sa iskandalo ng flood control projects at mga ghost projects ng maraming opisyal ng pamahalaan ng kasalukuyang administrasyon, mga kaibigan. Pero ngayon pa lang, naglalabas na ng kanilang mga statement. Walang iba kundi yung dating Senate President, itong si Tito Soto pala, sinasabi niyang wala daw sa rules at illegal yung pagbubuo ng subcommittee ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito talagang mga taong ito, halatang halata ninyo na may pinagtatakpan dahil ayaw nilang maimbestigahan yung flood control projects na kung hindi pinalitan si Marcoleta, ngayon dapat meron ng resulta yan mga kaibigan, Hindi kaya malaking pangamba nila ngayon sa Senado na ang Blue Ribbon Committee o Subcommittee ay pamumunuan ni Senador Marcoleta kasi maari nang ipatawag ang mga testigo na may alam tungkol sa pang-aabuso ni BBM. Ayan mga kaibigan, Hindi ang Brave 18 ang pinakamatinding testigo, kundi itong si Asek Adrian Bersamin dahil siyang may hawak ng mga text messages na galing mismo kay BBM. Naway maging ligtas siya hanggang makalabas siya sa hearing ng Blue Ribbon. Ipagdasal natin ang kanyang kaligtasan. At sinabi pa nitong si Corazon Guidote, ito po yung talagang totoo, itong mga nababasa niya, eksperto ito Nasaksihan naman natin ang nangyari kay dating DPWH Undersecretary Cabral na hanggang ngayon ay hindi pa matukoy ang tunay na mastermind sa kanyang pagkamatay. Mahirap paniwalaan na basta lang siyang tumalon sa bangin. Na walang nagtulak sa kanya o walang nasa likod ng kanyang pagtalon sa bangin. Hanggang ngayon ba paniniwalaan na lang na siya nga ay tumalon sa bangin? Kung inaakala daw ninyo o nila na may bahid pang katinuan ang namumuno ng ating bansa, ito yung matindi. Kung inaakala ng mga loyalista nga na may bahid pang katinuan ang namumuno sa Pilipinas at ng kanyang mga galamay, pag-aralan daw ninyong mabuti ang ugali at kilos ng mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kasi kapag desperado na ang mga iyan, ito yung mga adik-adik mga kaibigan, at sinabayan ng pagkahay sa droga, kahit sanggol o magulang nila, kaya nilang paslangin. Ganyan ang pag-uugali ng mga adik-adik. Ito yung nababasa mga kaibigan ng isang eksperto, dating BSP official, si Ma'am Corazon Guidote. At sinabi nga niya na itong si BBM ay officially lame duck president na. Kahit po, 2 taon pa ang natitira sa kanyang termino, wala na siya. May tuturing na siyang spineless president, spineless leader. Ano yung spineless? Walang gulugod, walang puwersa. Ayan mga kaibigan, na magbibigay pa tayo ng iba nating saloobin sa susunod po ng ating video. Sana po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mga kaibigan, sa ating pong channel sa Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lamang po, masayang-masaya na tayo. Bye for now, folks.